we're going to the Department of Agriculture's office. Let's go. And we are the Baiso Calapi Fishery student. We conducted an interview about the marine protected areas here in Calapi. So, can we state your name and designation? So, good morning. I am Sheena Narisma Domingo, the acting fishery technician of LGU Calapi. Okay. Are there MPAs situated in the coastal area in your municipality here in Calapi? Yes, we have eight marine protected areas here in Calape, namely the Mantatao Marine Sanctuary. Also, we have Alawis Marine Sanctuary, San Isidro Marine Sanctuary, Santa Cruz Marine Sanctuary, Biboron Marine Sanctuary, Lumboy Kahayag Marine Sanctuary, Madangog Marine Sanctuary, Magtungtong Marine Sanctuary, and Talisay Marine Sanctuary. Okay. Why there is an MPA implemented in that area? Usually, kaning mga barangay, okay ang word na So, kaning mga barangay is mo ni ang mga coastal barangay sa Kalat, especially ang Panggangan, kana, di ba, island barangay siya. So, abundant ang ilahang sa pangisdaan na aso na adre kana mga marine sanctuaries nga nakasituate sa ilahang barangay. Also, we have seagrass sa Santa Cruz and Liboran. What happens before MPAs is implemented in that area? And how about after? As far as I know, before pa, abundant din ang kanang mga area, labi na sa Calapi o sa marine mga resources like fishes o uban mga kanang commodities. So, baan mo nang ang pagkaan sa mga diri sa LGU na abundant din ang area, so we need to protect that area aron ma-sustain ang kanang sa marine nga ani sana. So need na nga right, naka-plan sila or naka-establish sila nga for kanang establishment of MPAs. Since na may MPAs ang atong municipality Calapi, what are the problems encountered? Okay, alam na magkawa ang mga MPAs dito sa Calapi and you're kanang planning to rehabilitate it. So sa pagkakaroon, last December 2022, whole Provincial Environmental Management Office together with the mga dagat, mga sa BFAR, also with the local government unit of Calapi conducted an assessment sa mga marine sanctuaries, marine protected areas sa Calapi. So nakita nila nga kanang nagyapon ang MPAs but need of rehabilitation sila. So hantod karon need pa nagplan pa for possible nga intervention nga maano sa ang marine protected areas. What are the benefits of having a marine protected area in a coastal? So ang MPAs mga di ba mahibawan na nga ang marine protected areas is like source of like breeding grounds sa ang mga fishes. So kana dako is nga kanang tabang labi na sa atong mga fisher folk for the livelihood kay may uban nga kanang ang mga sa barangay, for example ang Lawis kanang naghatag po ni og kanang livelihood nila before nga murag sa ilang sanctuary na ay mga personnel nga ilang assign nga sila maoy in charge sa nang uban nga murag visit mo tanaw sa area kanang sa ang mga sa marine protected sa sanctuary. So may way ka recommend to para ma-preserve natin marine protected areas o marine life Calapi? Number one is kanang discipline sa mga fisher folk, di ba? Kay di na malikayan nga adyo uban nga mga fisher folk, mga also na mga intruders nga musud sa atong municipal water. So gian nga ipahugot pa bitaw ang implementation sa kuan
using of illegal fishing like we have kana na case na diri ang kuan kanang yung pangalan na kanang dynamite fishing also with kanang mga active gear. So sa pagkakaroon with the help sa kanang atong mga law enforcement, the Bantay Dagat, also with the Philippine Coast Guard na may kanang mobile team sa Philippine Coast Guard na sa San Isidro. So kanang mo na yung murag pasiunang nga mga kanang precautions or pamagi natin aron murag ma-less or as much as possible mawala ang gamit ko ng illegal fishing kay usually on din ay kasagaran nga kanang problems encountered. What are your message to the Kalapinhon in terms of the marine protected areas and how to protect the area? No, as a for to my fellow Kalapinhons, no nga, kaingan mo dyan nga, mahal ang isda, di ra kay sa kalapi, sa tibuok Bohol. So, kanang, I am encouraging everyone, labi na sa ato ang mga fisher folks sa kalapi nga, kanang, let us be responsible, let us be kanang, murag, mas ipababaw ba bito na to ang care sa ato ang palibot, labi na sa ato ang coastal areas kay simba kung moabot ang panahon nga damo na tayo makita nga mga fishes or uban pa. So sa pagkakaroon nga murag makaya pa nato nga ma-save ang ato ang coastal environment. So let us be kanang murag sa ato ang kaugalingon, let us be responsible o kuan kanang practice lang kita nga dila nang gamit og mga illegal fishing. Bahalag namingan na gamay ra man gud kuha og kanang si panganak og di man ma-compare nila ba, pero unsa may epekto ana sa kalikupan, unsa may epekto ko na sa tao, di ba na harmful nga ma-epekto ang so needed nga kanang let us be kanang more responsible or dito nga sa ato ang panginabuhi kay kaluyan man ta sa Ginoo ay magtarong magbuhat ang tarong, di ba? So mora dyan ay ang hangyo sa atong mga tao, sa di lang kay sa mga fisher folk na to, also kanang atong mga tao bitaw nga mo visit anang side kanang ang ato ang proper disposal of waste kay akibaw man ta nga ang ato ang dagat, ato ang sea mao dyan ay handakanan sa tanang mga waste, di ba? So kanang visit ang mga area sa coastal, responsible ta sa atong basura, practice go clean as you go, di ba? So magbit-bit dito sa atong mga basura. So sana ang mga pamaagi, ginagmay nga pamaagi nga makatabang ta sa atong pang kinabuhi sa atong pang coastal bitaw nga mga resources. Okay, thank you very much, ma'am, for answering the questions about the marine protected areas here in Calapit. So, ma'am, thank you very much, ma'am. Thank you, Rinzo, for visiting. So, no, as I am a fishery student sa Baiso Calapit, no? So, kanang ang hangyo sa mga fishery students nga kanang imas ipa-spread pagpadakaan pa nato ang sa ato ang fisheries kay ako kayo ni sa Sabtabang dira kay sa ato ang kaugaling kundi sa ato ang mga umaabot pa nga mga generations. So more power sa Baiso Calapit sa binasa fisheries. So more. Thank you, ma'am. Kasi pilitan naman yung pagpapalit ng campus, hindi mo